Hello po, no? Sir Bong po, no? Bong Danog po. Ah, may guro na nag-chat sa akin. Sabi niya, Sir Bong, yun po kasi medical allowance, individual po kinuha ko. So, pumasok po sa ATM ko. Ngayon, ang kinuha ko po yung yung hindi po ako kumuha ng HMO card. Kasi pwede naman daw sa kanila yung resibo na ginamit niya sa konsulta, pinambili niya ng gamot. Pwede daw yun, tinatanggap daw ng division. Okay naman yun. Kasi nasa provision naman yan, nasa guidelines naman yan ng medical allowance na pwede yun. Pero special case, para lang yan sa mga sa mga division na wala talagang access sa mga HMO provider. Pwede yan. Kaya lang kami rito, gaya ng sinasabi ko paulit-ulit sa NCR, may access kami. Kaya wala kaming choice kundi yung HMO card. Ngayon, wala kasing clear na guidelines. Sa pagkakaunawa ko, hindi ko kasi nabasa. Although pinapayagan yung mga resibo. Pero walang particular yata na ako na nabasa sa medical allowance na kapag less than 7,000 ang pinresent mo na resibo, ay pwede. Pero sa HMO card, very clear doon na kahit less than 7,000, maraming ang kumuha 999. 999. 999, oo. Meron pa nga kumuha 225 sa pagkakaunawa ko. Pwede yun. Wala namang problema kasi kahit na ini-encourage natin yung mga guro na 7,000 ang kuning package, kasi mas maganda talaga yung 7,000. Katulad ng kinuha namin, hindi ka na magbabayad. Sabihin, pag pinesent mo yon yung 7,000 namin na Kaiser, wala ka lang down. Hindi ko lang alam dyan, dyan sa 999 o 225. Diba? Kung ano ang magiging package niyan. Kaya lang, yan ang gusto nyo, no? Kasi ang sabi naman sa guidelines ng medical allowance, kung ang kinuha mo ay less than 7,000, pwede yan. Tapos lahat ng sobra ay sa'yo. Kaya pag pinresent mo yung HMO card mo na Xerox, pinresent mo yan as proof ng iyong medical liquidation, hindi ka na dapat hingan dyan ng resibo. Oo. Merely HMO card ay okay na yon. Hindi na dapat hanapan ng resibo yan ng division office. At ngayong 2026, kahit na yung HMO card mo ay less than 7,000, bibigyan ka pa rin ng buong 7,000. Kasi yan yung nasa guidelines. O kung 1,000 lang kinuha mo, hindi po pwedeng hindi ka bigyan ng 7,000 pa rin itong 2026. Oo, kung hindi ka nila bibigyan, mali yun. Pero sa resibo, kung hanapan ka ng buong 7,000 dahil hindi mo kinuha ng HMO at resibo ang pinipresent mo, diba? Resibo sa, halimbawa, mercury drug, resibo sa doktor na nagkonsulta ka, ganon. Kung hanapan ka ng buong 7,000, yun lang. Pwedeng gawin yun ng division office. Kaya lang, hindi ka nila pwedeng hindi isama yung sinasabi nila dahil 3,000 lang yung resibo mo, hindi ka na pwedeng isama sa pwede pa rin. Kaya lang, alam ko ay may bawas. Yung pagkakaunawa ko hindi ko lang kasi masyadong Kasi dapat HMO card lang kinuha ng mga guro Ngayon, kung pinaliliquidate sa inyo yung buong 7,000 dahil resibo ang hindi naman kayo kumuha ng HMO card, ang ginamit nyo ay ginamit nyo sa pampagamot, gamot, pambili ng gamot, okay lang naman yun. Kaya lang, baka hanapin nga ng buong 7,000 na resibo, mga resibo.
yung division office nyo, no? Kaya dapat sana, ang kinuha ng mga teachers natin ay yung 7,000 na HMO na package para wala na kayong problema. Or, HMO card na kahit mababa sa 7,000, meron nga kumuha na 1,225. Meron pa, no? Magandang umaga sa inyo lahat.